Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manonood tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan mga kapatid. Ito ang title oh. Heto na, grabe BP Sara, just now breaking news. Shock ang lahat sa balitang ito. BP Sara bumuelta na. Patungkol po dyan ang ating panonoorin ngayong araw na ito. Kaya kung ready na kayo mga kaibigan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Alright, Fiber ni Juan. maraming salamat sa internet na napakabilis. Eto na, play na ho natin. Inday Sara Duterte. Humarap siya sa media kanina after doon sa hearing ng kanyang budget deliberation. Oh. At marami po siyang nasabi doon ha. Ito yung pakikinggan natin kasi nabanggit rin ang pangalang Leni Robredo. Okay? So, right after the hearing, talagang nilusob siya kaagad ng mga media at yan po ang ating maririnig ngayon at pakikinggan. This is the first time ha, na for how many days na she's been silent, nagsalita na po siya sa media at sasagutin niya ang mga issues na nangyayari sa mga nakaraang weeks. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, panibagong reaction video ngayong araw na ito. Maraming nangyayari ngayon. Una nating pag-usapan ay ito yung main topic talaga natin ang nangyari ngayon. Main topic, patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Humarap siya sa media kanina after doon sa hearing ng kanyang budget deliberation. At marami po siyang nasabi doon ha. Ito yung pakikinggan natin kasi nabanggit rin ang pangalang Leni Robredo. Okay? Oh. So, right after the hearing, talagang nilusob siya kaagad ng mga media at yan po ang ating maririnig ngayon at pakikinggan. This is the first time ha, na for how many days na she's been silent, nagsalita na po siya sa media at sasagutin niya ang mga issues na nangyayari sa mga nakaraang weeks. Okay? Okay. At itong panghuli nating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo mismo itong si Vice President Inday Sara Duterte na tinanong kung ito na yung sa hearing ha, kung kaano-ano ni Rene ko itong si Zaldico. Yung ano ba, yung Actually, yung tanong na yun parang double meaning eh. Isang stone na parang binato yung dalawang ibon, no? Parang magpinsan ba kayo? Parang sinasabing magkaugali ba kayo? O, di ba, no? Parang gano'n, ano? O kasabwat mo ba yung yung isa? Parang gano'n yun. Isang representatives na yung kulot yung buhok, na medyo may chubby-chubby siya. Oo. Iko rin pala yung apelyido niya. So tinanong siya ni VP Sara. Wala namang nagtatanong lang naman si VP Sara. Siguro napatanong si VP Sara kasi bakit itong babaeng itong tanong ng tanong sa akin parang alam naman natin nagrarally yun lagi itong batang to di ba? Nagrarally tapos galit kay VP Sara tapos yung apelyido ko sinabi ni VP Sara, baka may galit ito sa akin kasi binanatan ko si Zaldico. Oo. Kaya magpinsan ba kayo? Hindi pala. Wala pala sila kaugnayan dalawa. Ito. Ating rin mainit at intense na sagutan dito sa hearing ng budget deliberation ni VP Sara. Papakita natin yan at i-react natin ang mga pangyayari. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Yes. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Punta tayo kay VP Sara ha. Ito yung media interview pagkatapos ng hearing ng budget deliberation. Ito, VP Sara, the future president, pasok. Yes. Last question. Yung intro dito mahina yung volume pero yung pagkadating ng Palakasin nyo dulo, na lang, sir. lalakas na yung mamaya lalakas ang volume dito.
Ganito na lang natin, ako na lang po pala. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Kung kanina you mentioned that you were Oo nga naman. kasi subject Minsan lang tayo nagagalit. subject of an impeachment. Yung kanyang siguro yung kanyang security gusto na siyang ialis diyan, no, for security reason, pero sabi ni VP Sara, Oo nga, no? minsan lang tayo nagkaganito na mayroong magtanong, pabayaan na natin, pagbigyan na natin ang media. Trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuha ang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Babalik po kayo sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So support po ba kayo sa kung Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naaawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nung nasistress na siya, kaya pinapatawa ko. Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, yung ba kanina, ma'am, binabanatan pa, medyo mas mabait sila sa'yo this time. Kasi yung word kanina, Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi nila mauutos si Bibi Sara. Nabigo sila sa pagtatanong nila doon. Ano bang description ng paano yung mga... Like, it was just, more take this time. Oo, kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about... Oo, totoo yun mga kapatid. Hindi sila nagtatanong patungkol dun sa budget, no? Ang tinatanong nila yung dati. No, na magpasa hanggang ngayon, gasgas na. Mga pulpul talaga eh, no? Confidential funds at sa travel. Sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per time. Wala naman akong kinuha sa gobyerno. Were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepare for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? More from the last time you were Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako, kaya naging intense siya. So, dito kasi hindi siya bumabanat. Hindi pa siya bumabanat yan, ha? Yung tinanong nyo kung magpinsan daw si Ko, ha? Naisip ko, banatan ko ba sila o hindi? Ba't nga ba hindi? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag. It's okay. Paano okay? Can you elaborate more? It's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. So updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabibigyan mo Pati love life, nag-uusap sila. ano pong nasasabi niya? Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Next question. Any more? Ma'am, pero nakababahala kasi parang sinasabi kasi ni Atty. Hoffman is unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposed confirmation of Congress because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Ayun. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able to Arian. He is well, ma'am. He is fit to stand trial. Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-isip po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you able to see former Vice President Robredo when you visited Naga? Did you have the chance? Kasi ganito yun.
Nung nakita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun, hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nag-courtesy ko lang sa kanila, nagpapakilala ko. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganun updates. At dahil doon, pinanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. Grabe, no? Kakausapin lang si Lenny, kabado na sila eh. Mag-uusap lang naman sila ni Mama Lenlen. Bakit kinakabahan sila kapag may pag-uusap na ganon? Kayo naman, no? Hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former Vice President. Being a Vice President, ayoko yung ginaganon mga former Vice President. So, for this visit sa Naga City, nag-desisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about. So, ganun na lang. Wag na lang tayo magkita. Sabi siguro ni Madam Bibi Sara, wag na, hayaan na lang natin kasi itong mga dilaw masyadong bitter, no? Kaya nga ulitin ho natin na hindi nga nila alam kung saan sila lulugar eh. Takot sila sa korupsyon. Nakikita nila sa administrasyon ngayon, meron talagang korupsyon. Ang problema, pag napabagsak nila, ang Presidenteng Marcos, si Bibi Sara ang mauupo, ayaw din nila yun. Kaya hindi mo lang kung dedicated talaga silang may pakialam sa Pilipinas. Dedicated sila doon sa mga kapwa lang nila dilaw. Kung gusto nyo ng pagbabago, magsama-sama lahat ng kulay. Ganun sana. O hindi naman kaya, tanggalin muna yung kulay. Former Vice President Leni Robredo. Nag-uusap po kayo. Hindi man, wala kaming numbers sa isa't isa. Haji, ma'am, Vice President, tangali po. Baka na po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite. So, klaro yun ha, na ayaw nang iniiwasan na ni VP Sarang pumunta sa bahay o opisina ni Leni Robredo para wala nang masabi itong mga mababa lang ang mga kukuting mga kakamping at itong mga yelo. Kasi naalala ko nung unang beses na pumunta si VP Sara doon, after ata nun, 1 o 2 araw, 3 araw, bumisita din po yung mga gunggong. Sorry po. Mali. Ang gusto ko pong sabihin yung mga ibang dilaw. Kabado betlog po silang lahat eh. Parang tina-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget. Isipin nyo 2023, 24, 25. Kasi ito 26. Yung mga gagong nagtatanong po kay VP Sara, sa akin lang hindi yung dyan ibig ko sabihin yung mga bugok-bugok na sinasabing walang nagawa si VP Sara. Bakit hindi nila tanongin sila Saldico? Bakit hindi nila tanongin yung mga talagang mga bilyones yung problema? Naalala ko lang kay VP Sara may mga nagtatanong doon, 2 gunggong din ata yun eh. Tinatanong yung budget, 3-point-something million. Hindi mo lang umabot. Ito nga, hindi nga umabot yung budget niya ng 1 billion eh. Kino-question nyo, samantalang yung may issue din sila Saldico at saka si Romualdez, yung inaakusahan sila na bilyones din yung mga nawawalang pondo. Multiple billion. 2 numero. 2 numero. Mga 00 quit billion, parang ganon. Sobrang laking bilyones po mga kapatid. Bakit yan hindi nila ma-question? Diba? Kaya itong mga gago talaga, no, ng mga siraulong gustong pabagsakin lang si VP Sara, kung talagang mahal nyo ang bansa, imbestigahan nyo din yung ngayon. Yung ibang mga kakamping ngayon, tahimik lang eh. No? Nakikita na nila, alam na po nilang may korupsyon na nangyayari ngayon. Pero tahimik lang sila. Hindi sila pwedeng makisama. Kasi nga, mauupo si VP Sara pag bumagsak yung isang tanga-tangang namumuno. Bugok yun eh. Hindi naman yun ang presidente daw eh. Sa akin lang, sabi nga ni VP Sara, ulitin natin, kung talagang seryoso si PBBM na, ano man tawag dito, na malutas lahat yan. Alam naman niya lahat yan. So, sa dami pang pakeme-keme. Banggitin niya lahat yung mga sangkot. Alam niya lahat yan. At yun dapat ang paimbestigahan. Hindi laging si VP Sara. Wala akong personal na galit doon sa mga nagtatanong kay VP Sara, pero uulitin ko, napakagunggong ng kanilang mga tanong.
budget po ng biruin mo no, teka, ibahin natin. 2023, 24, 25, yung nag-i-issue'ng naglalaki ang dambuhalang mga budget, mga bilyones na pinagbabanggit na nga yung mga congressman. Tapos ngayon, BP Sara pa rin. Diba? Nakakahiyang gobyerno. Para sa akin, dapat ang mga mapapatunayang tiwali sa gobyerno o mga magnanakaw kasama ng mga kasangkot, lahat sila dapat sunugin ng buhay at nakikita ng mga kababayan natin. Pangit man pakinggan, pero yung paraan po kasi na yon, makikita nila na ayoko na mangurakot, ayoko na. Pag sinunog mo yan mga yan, baka mag-ingay pa yung human rights. No, baka lang naman mag-ingay pa yung human rights. Pero para sa akin, kailangan may masampulan. Dapat lahat sila sunugin sa apoy para po makita ng mga kababayan. Live dapat yan via satellite, no? Tapos sa mga bata, bawal ipanood. Ngayon, pag masusunog yung mga yan ng buhay, nakikita, ako magsasaya ako. Sorry to tell, alam ko mali po yun, pero magsasaya ako pagka ganun. No? Manunod pa ako, may kasamang beer. Inom-inom ka muna. Ay, salamat. Ngayon, yung makakakita noon na gustong mangurakot o may magtatangkang mangungurakot sa Pilipinas, yung mga baby pa lang na mga crocodile. Yan. Matatakot silang gumawa ng kalokohan. Tama naman ako, di ba? Alam nyo kung bakit napakalupit ng dapat sunugin sa apoy para hindi tularan. Sobrang sakit na po yung ginagawa nila sa ating bansa. Tapos kumakapit sila na paano na ang taong bayan sa ninakaw ni BP Sara? Ba't ngayon mga gago kayo, hindi kayo nagre-reklamo? Laki-laki ng mga nawawala na tinuturo na yung mga amo ninyo. Ay, shit kayong lahat.